So, good afternoon guys. So, meron na po akong na-receive na chart update namin. So, weekly po ito. So, i-click natin. Ito po yung Navtor o Nav Tracker. So, i-click natin yung weekly update ko. So, week 38 na po tayo para i-update na rin yung ICDIS. So yan. Ito po yung Navtor updating report. So, zoom in natin. So, galing po yan sa opisina na ABCS week 38, 2025. So, i-update natin yung ICDIS. Ito yung information na kailangan i-update yung ICDIS. Alright? Let's proceed to ICDIS. Ito po tayo sa ICDIS ngayon mga guys. So, ito po yung ipapakita ko sa inyo na Navtor updating report. So, before, so ABCS week 37, ngayon ABCS week 38, 2025. So, yan, i-update natin yung ICDIS na ito. So, ito po yon ang probe. At pag mayroong umakyat na mga faucet control o Coast Guard, ito yung ipapakita nga lahat ng equipment ng ICDIS is a weekly update. Alright? So, let's proceed. So, yung previous ko na videos, pinapakita ko sa inyo, so, paano pag-update ng chart. So, shortcut na tayo. So, natapos na, na-update ko na ito. So, titingnan natin kung, so, madali lang naman pag-update eh. So, yung pag-update ito, so, yung previous ko na videos, pinapakita ko yung update. So, pero ngayon, shortcut na tayo, kasi tapos na po yung update. So, right? So, papakita natin kung yung marka na ba talaga na tinatawag natin na ABCS week 38, 2025. So, ipapakita natin. Tingnan natin. Click menu. Tapos, click chart. Arrow down. Click arrow down. Tapos, ABS update status report. So, nandito na siya. So, week 38, 2025. So, updated na yung chart. So, next natin natitingnan kung meron ba ang tinatawag natin na withdrawn chart. So, ito po yung informasyon at ito yung summary. O, meron nga isa. So, merong withdrawn chart, isa sa 77 natin na order na chart. So, merong isang pumalya. So, merong isang tatanggalin. So, tinatawag na withdrawn chart. So, 77 lang yung order ko. Pero, merong isa na tatanggalin. So, dapat 77 lang yan. Alright? So, proceed natin. Click natin status report kung anong chart number yan. So, i-click natin yung arrow na yan. Titingnan natin yung sumubra. Okay na yan. So, up to date, up to date. So, hanapin natin yung withdrawn. Hahanapin natin yung withdrawn. So, merong isa, withdrawn to remove. So, yan po yun ang withdrawn chart. So, paano pagtanggal niyan? Uulitin ko, itong ICDIS na ito po yung GRC 9201. So, nandito po yon yung GRC 9201 ICDIS. Alright? So, lahat ng mga experiencado niya na si Can Officer, na ganito yung ICDIS nyo, at share lang yung mga knowledge or paano tanggalin yung tinatawag nating withdrawn chart. Alright? Let's proceed. So, nakikita ko na mayroong withdrawn chart to remove. So, tatanggalin natin yan. So, tatanggalin natin to withdrawn chart. Iangat natin dito para maklaro natin ano ba yung chart number. So, pasensya na. Medyo naputol yung video dahil may nag-alarma. So, kailangan natin Control A yon para ma-stop yung alarm. So, alright? So, sa Inmarsat C yun. So, problema lang kasi ito, ICDIS nito, kasi pag hindi mo ma-click, talagang ma-disappear. Alright? So, status report, click status report. So, hanapin natin yung withdrawn chart. So, kailangan mabilis ka talaga dito makaka-click. So, nakaangat na yung withdrawn chart. So, ito po yon, withdrawn. So, paano ba tatanggalin yan? Dahil pag hindi mo tatanggalin yan, pag umakyat yung process control, Coast Guard, o ibang mga flag state,
kailangan wala siyang makikita na tinatawag na withdrawn chart. So, hanapin natin ano yung chart number dyan. Actually, meron na akong kinuha na proceed tayo. So, sa taas na yung withdrawn chart. So, kailangan natin tatanggalin yan. Ulitin ko, ang GRC na ito ay, ang ICDIS nito ay GRC 9201. So, yan. Kakatapos ko lang ng update ng chart. At meron akong nakita sa 77 ko na chart order, umabot po siya ng 78 dahil mayroong isang withdrawn chart. So, yun po yun. Tatanggalin natin. So, click natin yung arrow na yan. Hanapin natin yung chart number. So, ito po yun. I-confirm natin yung number niya. So, GB204410. Alright? Kopyang-kopya na. So, ito po yun. GB204410 withdrawn chart. So, kailangan i-take out natin para pag umakyat yung mga process control, kailangan wala siyang makikita dyan. Alright? Anong gagawin? Click menu, arrow down, code input, click code input, tapos pag makita mo ito, apat lang na 9, 1, 2, 3, 4, enter. So, hintayin muna natin in few minutes, mga 5 seconds. 5 seconds like that. Or 6 o 5. Hintayin natin. So, yan. Lumabas na. So, i-click natin itong chart maintenance. Ang pag-update sa chart, same lang din sila. So, code input, apat na 9. So, chart maintenance, ganun din. Pero magkaiba lang sila yung direksyon. So, pag chart update, dito ka, click mo yan, click, tapos i-NC, tapos click mo, tapos, pero tapos naman, na-update ko na, so, balik tayo dito, back natin. So, ito, pag ma-click mo na yon, so, update na yung chart permits, tapos dito ka naman, so, balik ulit. So, ito, update, import update chart. Ito po naman yung EBCS chart, update. I-click mo rin, i-click mo lang yan. Tapos, ENC, ganyan. Tapos, EBCS, i-click mo lang automatically. Automatic, lalabas yan, chart, click, pag i-click, yan, i-click natin. So, lalabas yan. Ito po yung paggawa ng chart update. So, yan. Lalabas yan. Do you want to import update all? Naturally, click mo yung all. So, dahil tapos na, so, hindi na kailangan yan. So, back tayo. Back uli. So, dito na tayo. Back uli. So, dito na tayo sa check status. So, tingnan natin. Tanggalin natin yung tinatawag natin na ito, yung GB204410. Ito po yung withdrawn chart. So, i-take out natin yan. Check status. So, ito po yung mga chart number. So, hanapin na to natin itong GB204410. So, tatanggalin natin yun. Hanapin na pinakababa yun. So, lahat ng ito, yan po yung mga chart number. So, alpha pa yan. Hanggang G tayo. Charlie. So, hanapin natin yon. Paano pagtanggal ng withdrawn chart. So, hanapin natin yun, guys. Tsaga-tsaga lang. Yun naman talaga. Kasi sumakay ka ng barko. Oops. So, ito. Ito yata yun. So, GB204410. So, ito po yung withdrawn chart. Ulitin natin. I-double check natin. Yan. GB20440. Kailangan i-double check natin, guys. Dahil pag magkamali tayo, burado yun. So, kailangan ito magkamali. GB20440. So, confirm. So, yan po yung talaga yung tatanggalin natin. I-check mo lang yung box na yan. So, para hindi magkakamali, doble ingat. GB20440. So, yan po yung tatanggalin natin. So, naka-highlight na. Chine-check na yan, yung box. So, click natin yung
delete. Okay. So, are you sure you want to delete selected chart and license? Okay. So, yan po yun. Deleted na siya. So, tapos na yung tinatawag natin na withdrawn chart. So, delete na siya. So, back to i-close na natin to. At titingnan natin kung na-delete na talaga siya. So, tulad ng sinasabi ko, na 77 lang yung order na chart ko, pero umabot siya ng 78 dahil may irong isang withdrawn chart. Alright, close natin. So, hintayin natin yung few minutes. So, ayan, lumabas na siya. So, tapos na tayo dito sa chart maintenance. Dito na tayo sa, kasi na-delete na natin doon sa tinatawag natin na select status. So, ito namang isa, yan po yung sa chart, update ng chart. At ito naman yung isa, update din ng chart license. Alright, so let's proceed na tayo kasi natanggal na rin yung withdrawn chart. Dito tayo sa route planning, route monitoring if this. So, hintayin natin in few minutes. Channel ko at yun lang, pasensyahan nyo na kasi wala naman taga-video, ako lang naman taga-video, na-personal lang ako at i-share ko sa inyo kung paano ba tatanggalin na tinatawag na withdrawn chart. So yan, na-open na natin yung ICDIS. So titingnan natin kung update pa ba. So bago natin sisimulan yon, i-back to position muna. So i-click muna natin yung menu. Click yung tools. Tapos yung ABL sa BRM, click natin yan. Iangat natin sa taas. Dito, lagay natin. Ngayon, balik tayo. Menu. So, route monitoring. Iangat natin to. Para ready na. Tapos, auto select. Tapos, click mo yung voyage information. So, yun ba yung information sa next waypoints. And then, click mo na itong voyage calculation dahil hanggang pilot station lang tayo. So, i-click mo itong distant waypoint hanggang 17 lang kasi hanggang 17 lang doon yung pilot station. So, ang natitira na lang na distance is 858 nautical miles na lang. So, almost 3 days na lang ang destination namin. So, makakarating na kami sa kinaroroonan. So, right? So, ayan. Naka-ready na. Plansado na yung ICDIS mo. Kaya pagpalit sa officer on duty, naka-ready na lahat yan. So, updated na yung chart. So, titingnan natin yung tinatawag natin na withdrawn chart kung natanggal ba talaga. So, click ulit. Click menu. Tapos, click chart. Click arrow down. Click ANC update status report. So, nandito na. Nakikita natin yung ANC update status report. So, ito yung informasyon. So, updated na siya. So, week 38, 2025. So, ayan. So, ngayon talaga. So, September 20, 2025. So, yun po yun. Pero, dito, so, kailangan pipirmahan mo at mayroon ding acknowledgement na date na nare-receive mo. So, September 20. So, right? So, ulitin natin dahil na-disappear. Ulitin natin. So, yan. Dito na. So, tingnan natin yung summary kung natanggal ba talaga yung tinatawag natin na withdrawn chart. So, yan. Diba sinasabi ko sa inyo, yung order ko na chart is 77 lang. So, yan. Tapos, up to date, 77 out of 77. Perfect. So, up to date. So, 77, yung order ko na 77, walang withdrawn chart. Perfect. Withdrawn chart, 0. 77. Perfect. So, unknown, 0, then 77, perfect. So, everything is perfect. Pasado na sa force control. So, walang nabdor, walang withdrawn chart. So, everything completed. So, nabura natin yung tinatawag na withdrawn chart. Alright? This is RG Lakwat Zero. Thank you for watching. Bye-bye.